kumpanya ng langis magtatapyasan hanggang piso sa presyo ng mga produktong petrolyo mula ngayong hating gabi. Pero banat ng mga transport group, kulang pa rin ang bagong bawas presyo. Asia's romantic balladeer na si Christian Bautista balik Pinas na, galing Indonesia. Na-deport nga ba siya? Legal na misis ni Congressman Iggy Arroyo, gustong siya ang mag-uwi sa labi ng asawa sa bansa. Kinakasama ng yumaong kongresista na si Grace Ibuna, posible raw nilang kasuhan. Registration sa Kinder, Grade 1 at First in High School nag-umpisa na kanina. Mga nagparehistro, dumagsa. Sa sports, Powerade Tigers matagumpay na nasungkit ang panalo mula sa Talk and Text sa Game 4 ng PBA Finals. Sunod na abangan, do or die bukas. I love you. Mahal na mahal kita, ganyan ang pag-ibig. Megastar Sharon Cuneta umeksena sa extended birthday special ng World Time Big Time host na si Willie Revillame. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 28 ng Enero 2012. Ang maksong balita. Simulan natin ang aksyon sa good news. Nagpatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Pumuro naman kaya ito sa mga transport group. Ito ang report ni Aileen Intia. Matapos ang sunod-sunod na oil price hike, muling mararamdaman ng mga motorista ang bawas presyo ng gasolina. Bago maghating gabi, magtatapyas ang Flying V ng piso sa presyo ng biodiesel at kerosene. 25 sentimos naman ang ibinawas sa kada litro ng EV gas, Rush, Thunder, lead-free, habang 40 sentimos naman sa kada litro ng regular gasoline. Maging ang kumpanyang Shell, Chevron, Sea Oil at Eastern Petroleum, magbabawas din sa kanilang mga unleaded at premium gas ng 15 sentimos kada litro. 70 centavos naman kada litro sa kerosene at 90 centavos naman sa kada litro ng diesel. Pareho rin ang bawas presyo ng Petron, pero effective lang ang kanilang rollback bukas ng alas 6 ng umaga. Pero ang grupong Piston, umaangal pa. Kumbaga sa point namin, nauulangan pa rin kami kasi 2.70 itinaas natin, itinaas ng diesel itong mula nung nagsimula itong taon. So kahit nagpatupad sila ng 90, well, hindi naman natin sinasabing, siyempre wini-welcome natin yan. Pero hindi pa rin yan, kulang pa rin yan. Ang price adjustment ay bunsod ng pagbaba ng langis sa world market. Aileen Intia, News 5. Nagbalik na sa bansa ang singer na si Christian Bautista. Totoo nga bang pinadeport siya dahil sa paglabag sa immigration laws ng Indonesia? Ang sagot ng Pinoy Balladeer sa report ni Trish Roque. Alas 6 ng gabi nang lumapag ang sinakyang eroplano ni Christian Bautista sa NAIA galing Indonesia. Bagamat relaxed ang mood ng Pinoy Balladeer, kita pa rin sa kanyang muka na meron siyang pinoproblema. Naabot dito sa Pilipinas, na-deport na raw. Hindi mo pamilya ko, friends, sa akin. Pero ang totoong story po, na-deport. Outgoing passenger Armando Diaz. Bago personal na nagsalita si Christian, nag-trend sa Twitter Indonesia ang isyong pagpapadeport sa kanya. Isa rin ito sa mga balitang nag-headline sa webpage ng Indonesian English newspaper na Jakarta Post. Lumabag daw kasi sa immigration rules si Bautista nang mag-show siya sa Tangerang City nung Miyerkules ng gabi na visiting visa lang ang hawak. Sagot naman dito ng Stages Management Group na siyang may hawak sa singer, legal nang naresolba ang anumang naging problema ni Bautista sa immigration. Sa tweet din mismo ni Christian, sinabi nang babalik siya sa Indonesia sa susunod na buwan para naman sa isang Valentine's Day concert. Bago nga raw siya magbalik sa Pilipinas kanina, nagsorry pa raw sa kanyang Indonesian immigration. Isa sa pinakapatok na foreign singer sa Indonesia si Christian Bautista. Bukod sa talagang tinatangkilik ang kanyang mga album, inalok pa siyang gumawa roon ng isang soap opera. Trish Roque, News 5. Bibinggo na raw ang ilang miyembro ng prosecution team na naghahayag ng umano'y mga ill-gotten wealth ni Chief Justice Corona. Pag hindi pa raw nagpaawat ang prosekusyon, banta ng depensa, asunto na ang pwedeng kaharapin ng mga ito. Ito ang report ni Kay Imson.
Namumuro na raw na makasuhan ng kontempt ang ilang miyembro ng prosekusyon. Sabi ng tagapagsalita ng legal team ni Chief Justice Renato Corona, mino-monitor nila ang galaw ng prosekusyon at kapag patuloy pa ring naghayag ng mga detalye tungkol sa ill-gotten wealth ng Chief Justice sa labas ng impeachment trial, may kakasuhan na sila. Pero may bantaman, hindi naman pinangalanan ng depensa ang mga taong tinutukoy nila. Nandoon yan sa Senate Rules of Impeachment na bawal magsalita ang mga kung sino man, yung lalo na yung mga involved sa kaso, tungkol doon sa mga ebidensya at merits ng kaso na may kinalaman doon sa impeachment. Pakiusap namin, sana sumunod naman yung prosecution doon sa mga patakaraan ng impeachment court. Maging si Ateneo School of Government din Tony Lavinia, dismayado rin sa ipinakikita ng prosekusyon. Kabilang sa kanyang mga pinuna ang sobrang daming testigo na pinaharap ng prosekusyon at ang minadaling articles of impeachment. Kung susumahin, may basihan naman raw ang mga akusasyon laban sa punong maestrado. Pero dahil sa maling estratehiya ng prosekusyon, malamang raw na matalo ang kaso, lalo pat matitinik ang mga abogado ng depensa. Lalamunin sila ng buo ng defense. Parang pumapasok sila sa isang trap. Pero para sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, normal lang ang ipinakikita ng prosekusyon, lalo't hindi naman mga bihasang abogado ang mga ito. One, wala nga silang experience in impeachment and that should be taken into consideration. Number two, they're primarily politicians and not trial lawyers. Sa kabila naman ng mga birada, tiwala pa rin ang prosekusyon, mapapatalsik nila si Corona. Kay Imson, News 5. Visa papuntang London na lang daw ang hinihintay ni Aleli Morales Arroyo para may uwi na sa bansa ang mga labi ng kanyang asawa na si Congressman Iggy Arroyo. Pagdating ng Pilipinas, ibuburol muna ang kongresista sa La Vista sa Quezon City bago ito iburol sa Kongreso. Napagkasunduan naman ang magkapatid na Marilu at Mike Arroyo na dalhin muna sa Bacolod ang mga labi ni Congressman Iggy bago ito ilibing sa Manila North Cemetery. Samantala, pinag-aaralan na ng kampo ni Aleli Arroyo ang pagsasampa ng kaso laban sa live-in partner ni Congressman Iggy na si Grace Ibuna. Si Ibuna raw kasi ang umano'y nagpatanggal ng life support ng kongresista. Bukod dito, nagpanggap daw na Mrs. Arroyo si Ibuna base sa mga pinirmahan nitong papeles sa London Clinic kung saan dinala ang yumaong kongresista. Tutulak na bukas sa Baghdad si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Target ng kalihim, tignan ang sitwasyon ng may 4,000 Pinoy sa Iraq na naiipit ngayon sa kaliwat kanang gulo. Sumiklab ang karahasan sa nasabing bansa matapos umalis ang tropang Amerikano noong Disyembre. Mula nga nitong Enero, 29 na insidente ng karahasan ang nangyari sa Baghdad. 4 rito, kaso ng car bombing. Bilang paghahanda, makikipagpulong si Del Rosario kay Iraqi Foreign Affairs Minister Yosh Yarzebari sa Baghdad para pag-usapan ang seguridad ng mga Pinoy. Para maagapan ang kakulangan sa mga classroom at gamit pang eskwela, nagsagawa na ang Department of Education ng maagang pagpaparehistro ng mga bagong estudyante na papasok sa darating na Hunyo. Ito po ang report ni James Beltran. Parang opening ng klase eksena sa Corazon Aquino Elementary School sa Batasan, Quezon City kanina. Ang mga nanay at ilang tatay, karay-karay ang kanilang mga chikiting para sa expanded early registration na itinakda ng DepEd sa mga papasok ng kinder, grade 1 at first year high school sa Hunyo. Si Aling Rose Salvio, natsyempuan pa naming tinutulungang magbasa ang apong si Ino. Kailangan kasi madetermina ng paaralan kung saan section siya ilalagay sa pusukan. Gusto ko kasi siya na maka-enroll agad kasi sa edad niya, alanganin siya. Kasi mag-aaral ako dito. Ano bang gusto mong maging? Gusto mo paglaki mo. Gusto mong malaki? Maging Sa dami ng mga nagparehistro, inabot ng 1 oras ang ilan bago natapos sa pila. Ganyan rin ang eksena sa Jose Rizal High School sa Pasig. Hinikayat din ng DepEd na magrehistro ang mga out-of-school youth, pati ang mga may kapansanan. Dito kasi matatansya kung gaanong karaming libro, silya at classroom ang kailangan sa susunod na pasukan. Well, may mga estimates naman kami kung ano ang mga kakailanganin pagdating ng pasukan ng Hunyo. Pero iba yung estimate dun sa actual.
Sa ngayon, 66,800 na classroom pa rin ang kulang sa buong bansa at 100,000 na guro pa ang kailangan ng mga public schools. Habang pinupunan pa raw ito ng ahensya, gagawan daw muna nila ng paraan para mapagkasa ang mga estudyante. Yun nga lang, madalas nauuwi ito sa pagsisiksikan sa mga silid-aralan. James Beltran, News 5. Susunod, isang bangkay ng lalaking tinorture na tagpuan sa loob ng isang sako sa Paco, Maynila. Magkabilang sunog, sumiklab sa Makati at Pasig. At isang buhay na sanggol ang natagpuan sa loob ng isang bag sa QC.